Hindi po si Spider-Man ang may gawa sa malasapot na network ng PVC pipes sa ilalim ng kalsada sa Paseco. Ito'y mga illegal na water connection ng mga water jumper sa lugar na bukod sa pagnanakaw ng tubig ay eksperto na rin daw sa pagnenegosyo. Kumikita kabuhayan. Kayo dyan mga kuya ha? Jumper? Sounds familiar, di ba? Pero ang familiar na sa ating jumper ng kuryente, aba, applicable din pala pati sa tubig. At ang epekto, mga bahay at maging eskwelahan na wala na ng water supply. Meron na kami diyang malaking balde or ipunan ng tubig na pinupuno yon pagka madaling araw ng aming nagbabantay dito. Dahil sa kakulangan ng tubig ang mga comfort room sa bawat floor ng eskwelahan, nagsimula ng umalingasaw. Maraming rooms kami, nasa 75 rooms kami. 5,000 yung bata namin dito. At pag nag-CR yan, talagang may amoy. Worst comes to worst, kami naman ay may authority naman na mag-suspend ng klase kapag walang tubig kasi mangangamoy kami. Nakapanayam ng resibo ang natukoy na supplier ng tubig sa lugar, ang Maynilad. At aminado silang mahirap ang supply ng tubig ngayon sa Paseco. Ang dahilan, mga water jumper. Ipag-ugnayan sa amin si Miss Jocelyn Umamba. Sinabi niya sa amin na may mga grupo ng kalalakihan na nagkakabit ng connection doon sa ating Maynilad pipeline. At kumikita sila sa pagkakabit ng illegal connections. Nagkukulang yung tubig dahil yung supply ay naaapektuhan ng mga illegal connections. Ang problemang ito nagpapainit ng ulo ng mga residente ng Barangay 649. Wala na pong tubig yung mga legal na may metro. Yung supply na dapat mapunta sa metro, hindi na po makakarating. Nito lang May 20, 2024, isang tanod ang nakasaksi sa ginagawang jumper ng not 1, not 2, or 3, but 7 people. Dumaan po ako, may mga radyo kasi silang dala. So pinicturan ko sila sa may butas kasi makikita sa butas. Nagpanibagong butas po sila. Nangyari po yun, marami na palang butas sa ilalim, nagdadagdag sila ng butas kasi may nilatag silang panibagong butas. Dahil sa nasaksihan, tumawag si Jocelyn sa Maynilad at sa Paseco Police Station para isumbong ang iligal na gawain ng mga taong ito. Kasi ginagawa ko nila, papasok ko sila sa ilalim ng imbornal, pati yung mga tinakpan ng mga Maynilad, huhukayin ulit nila yun, itutusok ko nila doon yung illegal, tapos gagamit sila ng jet pump para usip-sipin lahat ng tubig. Dagdag pa ng mga pulis, matagal na raw itong modus ng grupong ito at kahit na anong huli, mahusay raw talaga silang tumakas! Matagal na namin problema yan. Karamihan po ng aking barangay, buong barangay ay mahina po yung tubig. May 20, 2024, nagsagawa ng operasyon ng Paseco Police Station at ang Maynilad. Ang mga suspect na nag-aala water bender sa pagnanakaw ng tubig, tuluyan na nga bang lulutang? Nandiyan ngayon, nag-going, pagkatap na naman ng illegal na tubig, di ba? Put them under arrest and see to it na yung serve natin ang kanilang karapatang pantao, ha? Let's go. Sumugod na ang mga pulis sa lugar kung saan namataan ang mga suspect. Pagdating sa area, Sama yung dalawa, sige, sama kayo dalawa. huli on the spot ang 7 lalaki. At na-recover din ang mga gamit nila sa pagja-jumper. No more under the kalsada operation para sa inyo. So marami tayo dito na kuha mga ebidensya, pati yung mga radyo. However, sana bro, tingin nyo na to. Kasi pati ispilahan, wala ng tubig. Dinala agad sa custodial facility ng Paseco Police Station ang 7 lalaki. Habang sinimula naman ng Maynilad ang pagpapalit sa mga main pipe na nabutasan. Kitang-kita ang mga binutas ng grupo sa mga linya ng Maynilad. Makikita rin ang mga PVC na illegal na nakakabit sa main line. Dito raw sa ilalim ang lagusan na nilulusutan ng mga nahuli sa pagkakabit ng kanilang jumper. Ayon po sa impormasyong ating natanggap mula sa Manila Police District, isa ho ito sa mga nilalagusan ng mga suspect. Kasya ba ho ba sila din? Yes sir, kasya po sila kasi ito tinambakan na lang po ngayon to para magmukhang hindi sila kasya. Pero kaya wasak na po yan eh. Dire-diretso na po sila dito. Dito sa lugar na ito? Yan. Sila magkoconnecta ngayon. Oo. Ng mga Ito na ho yung main line na tinatawag. Ito yung main line nila. Oo.
na kinukuha na nila kasi malalim po yan eh. Oho. Diyan sila kumukuha ng linya. Narito po yung ilan sa mga ebidensyang nakalap ng Manila Police District at nakatakdang iharap sa husgado laban ho doon sa mga suspect na ngayon po ay nasampakan na ng kaukulang reklamo. Ito lang ho yung pagpapatunay na hindi raw basta-basta ang grupo, organisado at sistematiko ang kilos. Merong water pump, merong mga two-way radio rito, pati ho yung tools, hindi basta-basta. Kapitan, itong mga pump na ito, ano ho ang silbi nito? Ito po yung ginagamit nila at saka yung mga nagpapakabit ng illegal connection Oo. para mas malakas yung buga ng tubig sa kanila. Ngayon, Kapitan, kung humigop na ng tubig itong pump na ito, bumomba na, ano ngayon ang epekto doon sa mga lehitimong nagbabayad? Wala na pong tubig na lalabas sa kanila, umihina na yung presyo. Oo. Kasi nakukuha na ho nito papunta sa mga illegal connection na nagpakabit. Kinilala ang mga suspect na sina Jerry, Antonio Brando, Alfred Aldrich, Vince at Marco. Hindi nila tunay na pangalan. Nakapanayam din ng resibo ang mga suspect na nabisto ng pulis at Maynilad. Narito po tayo ngayon sa Baseco Police Station. Ang mga suspect po ay narito. Susubukin natin silang makapanayam. Tayo, ano masasabi nyo? Kayo ay kinasuhan kaugnay dito sa di umano, nakawan ng tubig na ito. Ako po, talagang may sarili kami metro ng Manila. Kaya sa araw na yun, naghanap ako ng mayroong matulong tubig para magkaroon kami ng sariling tubig. Eh, ano nangyari? Nadaanan din ako doon na nag-ano ng tubig. Ikaw, ano ginagawa mo ron? Nakaupo lang po ako kasama ko sa ko. Hindi, kasi si tatay umamin, talagang dumiskarte siya para magkatubig. Ikaw rin ba, gano'n? Hindi po, nakakaupo lang po ako. Standby ka lang? Opo. Wala kang kinalaman dito? Wala po. Sabihin. Wala po. Kinasuhan ang mga suspect ng violation of RA 8041 illegal tapping to the water, sewer, or distribution pipe. Kung mapapatunayang nagkasala, maharap ang mga akusado sa 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakakulong at kabayarang doble sa halaga ng kanilang ninakaw o sinira ang payo naman ng mga pulis. Huwag natin gawing practice kasi ang dami din tao na nangangailangan ng tubig. Nakakaawa po yung ating mga kapitbahay. So sana ho, tigilan natin yan. Bawat kasamaang ginagawa, doble ang magiging kabayaran. Bawat iligal na hakbang, hindi isa, kundi marami ang pwedeng maapektuhan. Pero sa ilalim ng batas, walang ubra ang malatubig na dulas, lalong-lalo na kung may resibo.